Nahihiya naman akong magtanong kung nasaan si Kiara. Kaya tumuloy na lang ako papasok sa loob ng kwarto. Pero nagulat ako nang makita ko si Kiara na maganda ang bihis, na nakaupo sa gilid ng kama at may piring ang kanyang mga mata. Napatingin ako kay Andrew, pero ang sabi niya sa akin na pabulong, "Sorpresa kita kay Mrs. Pinag-usapan namin to pero hindi niya alam na ikaw yon." Nagulat at nabigla ako sa ginawa ni Andrew, pero nagets ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ako si Veron, Kuya Roms. Sa ngayon binata pa. Ang edad ko ay 26 years old na. May girlfriend ako, si Rosana, pero napalis ako pakaliwa nang muli kong makita si Kiara. Si Kiara ay classmate ni Rosana. Magkakabatch kami. Noon pa man, may lihim na akong crush kay Kiara. Kaya lang, may boyfriend na siya nung panahon na yon. Kaya hindi ko na siya niligawan. Magkaibigan kami ni Rosana, nagkaroon pa ako noon ng ibang girlfriend. Pero nang magsimula na akong mag-work, dito ko na nakitang may potential na maging GF si Rosana. Gumanda siya at girlfriend material. Pwedeng ipagmalaki. Kaya naman, niligawan ko siya. To make the story short, naging kami ni Rosana. Naging maganda naman ang relasyon namin. After 3 years, kami pa rin. Nito lang ay nag-celebrate kami ni Rosana ng 3 years anniversary namin. Nag-post siya sa FB at marami ang bumati sa amin. Hanggang sa may napansin akong isang heart reaction. Nang tingnan ko ang profile niya, nagulat ako dahil siya pala si Kiara, ang crush ko noong high school kami. Ang ganda pa rin niya talaga. Kung maganda siya noon, mas maganda siya ngayon. Pakiramdam ko, bumalik ang dati kong naramdaman sa kanya. Inistok ko ang FB niya at nalaman ko na 2 taon nang nasa ibang bansa ang kanyang asawa. Nag-send ako ng FR sa kanya, pero mukhang ayaw niya akong i-accept. Naghintay ako. Makalipas ang 1 linggo, in-accept niya. Kaagad ako nag-chat sa kanya at nagpasalamat. Pero ang sabi niya, "Bakit mo ako inad?" Sabi ko naman, "Gusto sana kitang maging kaibigan." Nag-thumbs up lang si Kiara. Wala na siyang ibang reply sa akin. Pakiramdam ko mukhang hindi naman siya interesado. Pero sadyang makulit lang talaga ako. Kaya nag-chat uli ako sa kanya. "May asawa ka na pala?" Nagulat siya at sabi niya, "Inistok mo pala ako sa FB." "Oo, 3 taon na kami at meron na kaming anak." Iyon na ang simula ng pag-chat namin ni Kiara. At masayang masaya ako kapag nagre-reply siya. Iba talaga ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at hindi nakakalata ni Rosana. Nag-enjoy akong ka-chat si Kiara. Lalo na at ibang-iba talaga ang ugali nila ni Rosana. Si Kiara ay conservative. Si Rosana naman ay masyadong liberated. Kaya naman sobra akong na-challenge kay Kiara. Lalo na may mga bagay akong gustong i-open sa kanya. Lalo na tungkol sa usaping S. Hindi ko alam kung paano ko simulan ang topic na ito. Hanggang sa naglakas loob na ako sa kanya na i-open ang tungkol sa usaping S. "Ilang years na nga pala sa ibang bansa ang asawa mo?" "Mahigit 2 taon na," sagot naman ni Kiara. "Tagal na rin pala, no? Ibig sabihin 2 taon mahigit ka na ring hindi nadidiligan."
Walang reply si Kiara. Naghintay ako. Baka na-offend sa sinabi ko. Naghintay pa rin ako sa reply niya. Ayokong baguhin ang topic namin. Hanggang makalipas ang halos 10 minuto, nag-reply siya. Ha? Anong ibig mong sabihin na nadidiligan? Natawa na lamang ako. Ang akala ko na-offend ko siya. Yun pala, hindi niya naintindihan ang sinabi ko. Hindi kaagad ako nakapag-reply. Pero kaagad na nakareceive ako ng pahabol na chat mula sa kanya. Oo nga 2 taon na mahigit. Natuwa naman ako. Tama ang ginagawa kong paraan ng diskarte, effective. Nag-isip pa ako ng mga sasabihin kong tungkol sa S nang hindi siya na-offend o mainis. Namimiss mo na rin bang madiligan? Sinamahan ko ng tawa ang chat ko para hindi siya mainis. Para ang dating nagjo-joke lang ako. Hindi ka agad nag-reply si Kiara. Kung mag-reply siya, tiyak iisipin kong interesado siya sa ganitong topic at maging sa akin. Maya-maya ay nag-reply siya. Oo naman no. Sino ba ang hindi makakamiss sa ganun? Muntik na ako mapatalon sa tuwa. Kung gawin kaya natin na fubu ang bawat isa sa atin. Hindi na naman nag-reply si Kiara. Kinabahan ako. Baka tuluyan na nga siyang na bad trip. Kaya nag-chat ulit ako sa kanya. Uy, hindi ka na nag-reply. Ilang segundo, nag-reply siya. Sorry, ni-research ko kasi ang ibig sabihin ng fubu na sinasabi mo. Ikaw ha? Yung pala ang ibig sabihin nun. May girlfriend ka na, di ba? Baka magalit sa akin yon. Napaisip ako sa sagot ni Kiara. Mas iniisip niya ang galit ng GF ko. Hindi niya iniisip ang kahihinatnan kapag pumayag siya. Ibig sabihin may chance na pumayag siya talaga sa gusto ko. Baka kasi gusto niya rin talaga. Ano, okay ba sa'yo ang maging fubu tayo? Ulit kong tanong sa kanya. Nakakatakot. Baka may makakita sa atin. Mag-iingat naman tayo, Kiara. Tsaka sa malayo tayo magkita. Huwag dito sa bandang malapit. Pero hindi na ako nireplyan ni Kiara. Naghintay ako ng ilang oras pero wala na talaga siyang reply. Yung gigil na naramdaman ko kanina ay bigla namang nawala na. Kaya naisipan ko na lamang na matulog na. Tinanggap ko na sa sarili ko na ayaw niya talaga. Pero bigla na namang tumunog ang sipi ko. Si Kiara nag-reply. Saan naman tayo magkikita? Dapat yung malayo sa lugar natin para walang makakita. Bigla akong nabuhayan. Yung kaninang inaantok na ay biglang nagising. Pwede ka ba sa Sabado? May alam ako. Malayo sa lugar mo, sa lugar ko. Nagkasundo kami ni Kiara na magkita. After lunch, araw ng Sabado. Fast forward, Kuya Roms, dumating ang araw ng Sabado. Ako ang naghintay sa pinag-usapan naming lugar ni Kiara. Maaga akong dumating dahil excited ako. Hindi nagtagal, dumating na rin si Kiara. Ang ganda niya lalong naging malakas ang dating niya sa akin. Halatang may anak na siya pero kaagad na nakaramdam ako ng L. Muli ko siyang nakita ilang taon magmula nang magtapos kami ng high school. Hindi kaagad ako nakapagsalita, nakatitig lamang ako sa kanya. Huy, tititigan mo na lang ba ako? Ang natatawang tanong sa akin ni Kiara. Bigla akong natauhan sa sinabi ni Kiara. Kaagad nga ay naghanap ako ng makakainan para makapag-usap kami ng maayos.
Ilang sandali lang ay pumasok na kami sa isang resto. Bandang dulo napili kong pwesto. Medyo madaldal si Kiara. Hindi ko akalain na ganito pala siya. Samantalang sa chat medyo nahihiya siya. Medyo naiilang kasi ako sa chat. Natatakot ako na baka mabasa ng GF mo mga pinag-uusapan natin. Binubura ko naman kaagad yung convo natin, Kiara. Tsaka hindi naman nangingialam si Rosana sa CP ko. Thank you, Kiara, at nagtiwala ka sa akin na makipagkita. Sabi pa ni Kiara, makulit daw ako sa chat sa personal. Hindi naman pala gaano. Sinabi ko na rin sa kanya na high school pa lamang ay crush ko na talaga siya. Hindi nga ako makapaniwala nung nagchat ka sa akin tapos inopen mo yung tungkol sa S at sa FUBU. Parang biglang nagising ang natutulog kong L. After namin kumain noon, Kuya Roms, ay tumuloy na kami sa motel. Dito, tinuloy namin ang aming kwentuhan. Ayon pa kay Kiara, sobra na daw niyang na-miss ang kanyang mister na nasa ibang bansa. Ang swerte ko talaga, sabi ko sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala na ang dating pantasya kong si Kiara, ngayon ay kapiling ko na. Sinulit namin ni Kiara ang 8 oras. Siniguro kong mapaligaya ko siya ng husto. Thank you, Veron. Okay sa akin na maging FUBU tayo. Matapos ang araw na yon na may nangyari sa amin ni Kiara, pagdating ko sa bahay nakaramdam ako ng guilt. Lalo na sa girlfriend ko na mahal ko. Iniisip ko rin ang asawa na Kiara na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpapakahirap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero si Kiara ay eto at may ginagawang hindi maganda. Hindi ko maitatanggi na nakukonsensya ako, Kuya Roms. Pero makalipas lamang ang 1 linggo ay muling nagparamdam sa akin si Kiara. Gusto niya na magkita uli kami. Namimiss na daw niya ang ginagawa namin. Namimiss na daw niya ako. Dito ko napag-isip na ang bagay na pinasok ko, ang akala ko ay madaling labasan. Mahirap din pala. Muli kaming nagkita ni Kiara at dito pinaalala ko sa kanya na walang feelings na involved sa aming dalawa. Hanggang S lang kami. Sinabi ko rin sa kanya na mahal ko ang girlfriend ko. Ang sabi naman niya, mahal daw niya ang kanyang asawa. Kapag dumating na daw ito, hindi na siya magpapakita sa akin. Pero bago pa dumating ang 1 taon, natuklasan ni Rosana lihim namin ni Kiara. Paano nga ba niya natuklasan? 1 beses kasi hiniram niya ang cellphone ko. Wala akong idea noon na nagdududa na pala siya sa akin. Pinahiram ko naman dahil kampante ako at nabura ko na lahat ng convo namin ni Kiara. Yun pala, meron siyang ginawa sa messenger ko at lumabas ang mga nabura ko ng mga messages at kasama na nga ang convo namin ni Kiara. Wala na ako nagawa pa kundi aminin na lang ang nagawa kong kasalanan. Inamin ko sa kanya na ako may kasalanan at hindi si Kiara. Sinabi ko pa kay Rosana na ako ang unang nagchat kay Kiara. Ayokong masira ang pamilya ni Kiara. Humingi ako ng tawad at sa ginawa ko. Ginawa ko ang lahat para muli akong mapatawad ni Rosana. Ilang buwan din bago ako mapatawad ni Rosana pero ibang-iba na naging relasyon namin. Madalas na kaming nag-aaway. Ang akala kong tapos na ang galit niya sa akin ay hindi pa rin pala. Binabalikan pa rin niya ang nagawa kong pagkakamali.
May mga pagkakataon pa nga na hindi na nagpapakita sa akin si Rosana, pero hinahanap ko pa rin siya. Ganito naging relasyon namin ni Rosana. Hanggang isang araw, nalaman ko na lamang na nagkaroon na siya ng ibang boyfriend at nakikipaghiwalay na siya sa akin. Hindi ako pumayag dahil mahal na mahal ko siya. Dahil ayaw niyang humiwalay sa bago niyang BF, pumayag na ako kahit may boyfriend siyang iba. Yun nga lang, mas malaki ang inilalaan niyang oras sa bago niya. Hanggang isang araw nakatanggap ako ng mensahe kay Andrew. Nangamusta siya. Magkakilala naman kami dahil mag-schoolmate kami dati. Kaya lang, medyo awkward lang sa pakiramdam dahil minsan lang naman siya kung mangamusta at hindi pa nga eh. Ngayon lang. Lalo na at may ginagawa kaming kalokohan ni Kiara, asawa niya. Kaya napapaisip tuloy ako. Baka natuklasan na niya ang lihim namin ng kanyang asawa. Bakit naman siya mangamusta kung natuklasan na niya? Matagal din bago ako nag-reply kay Andrew. Baka nga naman kasi gusto niya lang na talagang mangamusta o makipagkaibigan sa akin ulit. Kaya sinagot ko na ang kanyang chat. Ayun na nga, naging madalas na ang pag-uusap namin ni Andrew. Wala naman kaming ibang napag-uusapan kundi tungkol sa buhay-buhay at mga pangyayari sa paligid. Wala naman siyang nabanggit tungkol kay Kiara. Pero si Kiara, bibihira na mag-chat at madalas nga walang chat. Ayoko namang ako ang unang mag-chat sa kanya, baka malaman ni Andrew o baka alam na ni Andrew. Tsaka ayoko na ring mangulit kay Kiara. Tinapos ko na ang ugnayan namin magmula nang matuklasan ni Rosana ang lahat. Tumagal pa ang ilang buwan, nag-invite si Andrew sa akin. Punta daw ako sa bahay nila. Medyo napaisip na naman ako. Baka mamaya talagang alam na ni Andrew ang lahat at may balak na gantihan ako. Pero kilala ko si Andrew. Mabuting tao ito. Sa madaling salita, Kuya Roms, nagtiwala na lang ako sa kanya. Pumayag ako na makipagkita kay Andrew. Nagbago kasi ang isip niya. Gusto niya sa labas na kami magkita. Kararating lang daw niya galing ng Canada. Gimik na lang daw kami sa labas. Fast forward, nagkita kaming dalawa ni Andrew Sabado ng gabi. Nagbar kami. Si Andrew na sumagot ng lahat. Wala naman akong ibang napapansin sa kanya. Wala akong nakitang sama ng loob niya sa akin. Kung talagang natuklasan niya ang lihim namin ni Kiara. Nag-enjoy kami ni Andrew. Sabi pa niya, kumuha daw ako ng babae at siya na ang bahala sa lahat. Pero tumanggi ako. Ayoko naman kasi talaga. Sakto lang ang tama naming dalawa nang magyaya na siya na sa bahay na niya kami magpatuloy ng inom. Habang nasa biyahe kami, mukhang sumipa ang tama ng alak sa akin. Kaya naramdaman kong malakas na ang tama ko. Pagdating sa bahay nila Andrew, kaming dalawa lamang ang tao, walang iba. Nagpaalam muna siya sa akin na papasok lamang siya sandali sa kwarto. Makalipas ang halos 10 minuto ay lumabas na siya at tinawag niya ako. Pasok daw ako sa kwarto nila. Ang alam ko, matutulog na ako. Nahihiya naman akong magtanong kung nasaan si Kiara. Kaya tumuloy na lang ako papasok sa loob ng kwarto. Pero nagulat ako nang makita ko si Kiara na maganda ang bihis, na nakaupo sa gilid ng kama at may piring ang kanyang mga mata. Napatingin ako kay Andrew, pero ang sabi niya sa akin na pabulong, "Sorpresa kita kay Mrs. Pinag-usapan namin to pero
Hindi niya alam na ikaw yon. Nagulat at nabigla ako sa ginawa ni Andrew. Pero nagets ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Magkahalong kaba tuwa naman ang aking naramdaman nang makita ko ang ayos ni Kiara. Lalo na nang magsimula na si Andrew na galawin ng kanyang asawa. Nang nasa kalagitnaan na si Andrew, kinawayan niya ako. Kaagad akong nakuha ang ibig niyang sabihin. Lumapit na ako kay Kiara nang tumayo na si Andrew. Nakapiring pa rin si Kiara. Nang magsimula na ako kay Kiara ay nagulat siya at napangiti. Naramdaman niyang hindi na ang asawa niya ang katabi niya at gumagalaw sa kanya. Nanood lamang si Andrew sa paglalaro namin habang nakapiring pa rin ang kanyang asawa. Alam kong naramdaman ako ni Kiara. Kaya naman lalo ko pang ginalingan hanggang sa matapos kami. Nagulat naman si Kiara nang alisin na niya ang telang nakatakip sa kanyang mga mata. At ako ang nakita niya. Nagulat pa rin siya kahit alam niyang ako na ang nakalaro niya. Masaya kaming tatlo. Nagpaalam na ako sa kanila at ako ay umuwi na. Pero malungkot ako pagdating ko sa bahay dahil si Rosana wala at may kapiling ng iba. Hindi na naulit ang ginawa namin ni Kiara at Andrew hanggang sa nabalitaan ko na lamang na nasa Canada na sila nakatira. Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako kung nalaman ba ni Andrew ang lihim namin ni Kiara. Pero ganun pa man, ang mahalaga, okay silang mag-asawa at buo ang pamilya. Yan ang istorya ko, Kuya Veron.